Isang babae ang may pasan na panggatong sa kanyang likod. Hindi niya alam na may nakatagong makamandag na ahas sa mga kahoy. Bigla siyang tinuklaw nito sa balikat. Sa galit at sakit, itinapon niya ang mga kahoy sa lupa at sumigaw, "Napakapait lang buhay ko! Kapag naglalakad ako, natitisod ako. Kapag nagpapahinga, sumasakit ang katawan ko. Kapag nagtatrabaho, may kung anong nilalang na nananakit sa akin. O Diyos, hindi mo ba nakikita ang paghihirap ko?" Sa tuyong disyerto, mag-isa siyang namumuhay at tila lahat ng kanyang ginagawa ay nagkakamali. Ang kanyang buhay ay naging sunod-sunod na reklamo laban sa Diyos. Isang araw, may kumatok na isang anghel sa pintuan ng kanyang munting kubo. Mula sa loob, galit siyang sumigaw, "Sino na naman ang nanggugulo? Umalis ka!" Ngunit patuloy na kumatok ang anghel ng may pagtitiyaga. Naiinis, dali-dali niyang binuksan ang pinto at aksidenteng nasaktan ang kanyang daliri sa paa. "Nakakainis! Bakit hindi ako makaranas ng katahimikan?" sigaw niya. Ngunit nang makita niyang isang anghel ang nasa harap niya, nawala ang kanyang galit. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat. "Panginoon ko, isang sugo ng Diyos? Dito sa tuyong lugar na ito? Hindi ako makapaniwalang may anghel na dumating sa aking tahanan," bulong niya. Sumagot ang anghel, "Napansin ko na madalas kang magreklamo. Gusto mo ba akong makiusap sa Diyos tungkol sa iyong buhay?" Huminga ng malalim ang babae at sinabi, "Oo, pakiusap. Sabihin mo sa kanya na hindi ko na kaya ang paghihirap na ito. Palagi na lang akong may problema. Nakatira ako sa disyerto kung saan walang tumutubo at napakahirap mabuhay. Sa tuwing may ginagawa ako, parang sinusundan ako ng malas. Walang nangyayaring tama sa buhay ko." Nauunawaan ng anghel ang kanyang pinagdaraanan at umalis upang kausapin ng Diyos. Sa harap ng makapangyarihan, sinabi niya, "Panginoon, napakahirap ng buhay ng babaeng ito. Hanggang kailan siya magdurusa? Magbabago pa ba ang kanyang kalagayan?" Sumagot ang Diyos, "Ayon sa kanyang kapalaran, nakasulat na siya ay magdurusa hanggang sa katapusan ng kanyang buhay. Sa kasamaang palad, ang kaligayahan ay hindi bahagi ng kanyang kwento." Nalungkot ang anghel at sinabi, "Panginoon, napakaawa naman niya. Ngunit kung sasabihin ko ito sa kanya, mawawalan siya ng pag-asa. Maaring tuluyan pa siyang sumuko. Wala na po bang paraan upang matulungan siya? May maipapaayo po ba ako na makapagbibigay sa kanya ng kapayapaan?" Ngumiti ang Diyos at marahang nagsabi, "Malaya kang gabayan siya. Minsan, kahit sa gitna ng paghihirap, ang puso ay nakakahanap ng liwanag pamamagitan ng karunungan." Bumalik ang anghel at nag-isip ng mabuti. Pagkatapos ay sinabi niya sa babae, "Simula ngayon, anuman ang mangyari, mabuti man o masama, sabihin mo lamang ang isang simpleng kataga, 'Salamat po Diyos sa lahat.' Sabihin mo ito sa umaga, tanghali at gabi." At umalis ang anghel. Pagkalipas ng ilang buwan, nang bumalik ang anghel, may nakita siyang kahanga-hanga. May maliit na ilog na umusbong sa disyerto. May mga prutas na tumutubo sa mga luntiang halaman at ang babae ay nakangiti habang nag-aani at umaawit. Nagtaka ang anghel at muling bumalik sa Diyos. Sinabi niya, "Panginoon, ano pong nangyari sa babae? Sinabi ninyo na magdurusa siya hanggang sa kanyang kamatayan." Sumagot ang Diyos, "Iyon ang nakasulat." Ngunit simulan niyang magpasalamat. Binago ng pasasalamat ang kanyang pusong dating puno ng reklamo, at nang magbago ang kanyang puso, sumunod ang kanyang kapalaran. Kapag siya ay natitisod, sinasabi niyang, "Salamat po Diyos sa lahat." Kapag siya ay nadadapa, inuulit niya ito. Hindi niya namalayan na bawat salitang pasasalamat ay unti-unting nag-aalis ng kanyang sumpa. Binago niya ang kanyang pananaw. Tinanggap niya ang sakit, hirap at pagsubok ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pasasalamat sa Diyos, nabura ang kanyang mga sumpa at nabago ang kanyang kapalaran. Sa wakas, naunawaan ng anghel ang kapangyarihan ng pasasalamat. Nakita niya ang dating malungkot na babae na ngayon ay napapaligiran ng buhay, saya at kapayapaan. Ang babaeng dating sinusumpa ang kanyang kapalaran ay ngayon ay nakangiti sa bawat sikat ng araw. Puno ng pasasalamat ang kanyang puso, pinagpala ang kanyang tahanan at malaya ang kanyang kaluluwa.
Lahat ng ito ay dahil natutunan niyang sabihin, "Salamat po Diyos sa lahat." Aral ng kwento: ang pagrereklamo at pagdadala ng sama ng loob ay hinding-hindi makakaayos ng iyong buhay. Maging mapagpasalamat sa lahat ng mayroon ka, sapagkat ang awa ng Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang nakasulat. Hindi binabago ng Diyos ang kapalaran ng mga taong puro reklamo, mulit binabago niya ang buhay ng mga taong nagtitiwala sa Kanya at may pusong marunong magpasalamat. Nang magsimulang magpasalamat ang babae, halip na sisihin ng Diyos, tumugon ang langit. Ang kanyang pasasalamat ay umabot sa lugar na hindi naabot ng kanyang galit. Hindi binura ng Diyos ang kanyang kapalaran, kundi pinagaan niya ito sa pamamagitan ng kanyang awa. Yan ang sikreto ng buhay. Kapag nagpapasalamat ka kay Diyos kahit sa gitna ng sakit, binabago niya ang iyong paghihirap tungo sa isang pagpapala.